Morning, everyone. Good morning po. Prepare for Typhoon Inday. Prosecution, nangatog na. Nangamba ang team mga hinayupak sa biglang pagsugod ni Atty. Zulaika sa Senado kanina. Kasi po, nung natanong po siya ng mga media, Atty. Zulaika, kumusta? Ang sagot naman niya ay, paparating na ang Super Typhoon Inday. Alam mo, binigyan ng kahulugan ng mga hinayupak, pero malaman kasi yung sagot na yan din ni Atty. Zulaika. Yan po rin yung pag-uusapan natin. Speaking of prosecution, i-award sa tabugo na Amando, hanggang ngayon ang mga netizen ay hindi pa rin makagit over sa hinayupak ng putukapi ay original daw. Kaya kinuyog pa rin po sa social media ang tabugo na abogado. Nako, pati ang Bangko Sentral ng Pilipinas, nakisawsaw na rin. Kasi marami kasi pong nag-post ng mga netizen sa kanilang mga social media na nagpa-xerox po sila ng mga pira. Kasi sabi kasi ni Amando Tabogo, pwede na raw yung xerox eh. Original na rin din daw. Ay, awards na. Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. So unahin po muna natin itong Tabogo na Amando na talagang inulan pa rin po ng kaliwat ka ng batikos dahil sa pauso niyang original daw ang putokapi. Kaya ang resulta, koyog na koyog. Ito, pakinggan po muna natin yung mga katagang binitawan niya. Bakit po ito umani ng samot-saring batikos na hanggang ngayon ay nakabuntot pa rin po. I-awards ka na, Amando, gumawa ng eksena. Pakinggan natin. Now, if this printout is shown to you, will you be able to identify the same? Yes, sir. Now, we invite the defense to also peruse the document. Your Honor, may I request that one of our counsels be allowed to peruse the document? Yes, one of the Thank you. counsels for respondent may look at the document being presented to the witness. May I continue, Your Honor, please? Thank you. Now, I'm showing you. Defense, can we give the document to the witness, please? Your Honor, the document must be presented to the witness. Your Honor, we Give them your some time to disclosure. look at it. But is this one of the documents pre-marked? Yes, Your Honor, please. For the record, can you state the pre-marking of this document just so that we can catch up? Much obliged, Your Honor, please. That would be P dash Roman numeral 4 dash 7 for the prosecution, Your Honor, please. Noted. Your Honor, may I manifest for the record that this is not a certified true copy? Noted. Your Honor, can I respond to that, Your Honor, please? This is an electronic copy. The rules on electronic evidence says a printed version of electronic copy is an original. Your Honor, please. Your Honor, Counsel for the prosecutor, counsel for respondent did not object. He just simply made an observation regarding the document. So you may proceed. As I soon as think the this is the document is proper returned time. to the witness. Thank you so much, Your Honor, please. Well, now, 2019, assuming that the counsel is correct, photocopy now is considered as an original, Your Honor, please. And number two, Your Honor, please, with all respect, presentation of evidence, objection to the admissibility of object and documentary evidence happens when the documents are formally offered in evidence. We are just in the process, Your Honor, please, of presenting this evidence. So therefore, the defense may object thereto when we formally offer the exhibit. So ayan na nga po yung pahayag ni Amando na di umano'y ang photocopy ay consider daw na original. Aray ka niyan! Kaya marami pong mga netizen ang nalibadbaran sa hinayupak na bugagong ito. Kaya nga sabi nga ho nila, pag sure, oy, kung ang original, o kung ang photocopy ay original na, edi yung kabit mo daw, ipa-photocopy mo para magiging original. Kaya umulan po ito ng samot-saring batikos. May nag-post na sabi nito, ayan, photocopy now considered an original. Ayan na, original na daw ngayon ng photocopy. Nagpa-photocopy sila ng pera. O ayan, so original baka mo. So meron naman ding isa pa, nag-photocopy. Ang dami yan, basta kumakalat sa netizen. Original daw. So ngayon, kung ipa-photocopy natin yung mukha ni Mando, original din yan. No? Maraming pumalag po dyan dahil hindi ho po pwede kailanman ay magiging original ang photocopy. Kaya nga photocopy kasi copy lang yan. Kaya yung mga pira nga ho yan na pinopost, umani po yan ng samot-saring batikos, anak ng kaguwang. Ito, naglabas po ng pahayag ang Bangko Sentral tungkol dyan, Mr. Amando, dahil sa pira. Pero bago natin pakinggan yung balita tungkol sa Bangko Sentral, muling nanindigan pa rin itong si hinayupak na Mando. Bisaya man pala itong anak ng kaguwang. Damay tayong Bisaya didong. Bisaya man pala si Amando, 'di ba? Taga Sugbong hinayupak nito. Ito. Pakinggan niyo po kasi ang salita niya Bisaya. So sa mga hindi Bisaya, malamang maintindihan niyo kasi simple lang naman, no. Nanindigan po siya na ito ay ang tinutukoy daw niya na photocopy na pwedeng original ay yung mga dokumento ebidensya. Hindi nga po pwedeng ganoon. Pakinggan natin.
So, adili ni sa base sa merito sa kaso, no? Siguro ang pangutana, karon ba ang photocopy, ma-file, ma-submit na ba na sa korte? Mahimo na ba na siya o considered ka original? Kanang butang, no? Kanang butang, humana na, 2019 pa na, medyo dugay na, mga pila, 5 na katuig, ang estado sa balaod, ang photocopy, mahimo nang dawaton. Mahimo nang dawaton sa original, nga ebidensya sa korte. Kanang ang konteksto, walay sa kisa abogado pangutanon. Ang ato lang is, nainunok sa bot, no? Kung dili korte na nga setting, ilahang gamiton nga magpasiguro na ini una ko nga magpapotocopy og kwarta original lahi kay ng istorya no lahi kay ng istorya ang giistoryahan nato is ang photocopy sa ebidensya nga masulod sa korte as ebidensya allowed 2019 naa na sa rules sa Supreme Court na po sa decision sa Supreme Court again dili ni base sa berto sa kaso ha so ako lang ni siya kanang legal nga pangutana sa lawyer obligado ko consulting nothing to do with the case pero mo na ito ba ha may nasabot makasabot sa uban nga nalahi ang ilahang pagsabot sa ebidensya okay. Ikaw yung mali, sabi niya daw, mali daw yung pagkaintindi sa ebidensya, mali daw yung pagkaintindi ng maraming Pilipino sa sinabi niya. Mali po, ikaw yung mali yung sinasabi mo. Kasi ang sinasabi mo maliwanag na ang photocopy ay considered as original. Dapat ang sinabi mo, ang photocopy ay admissible na ebidensya sa korte. Pero kailan po siya kailan po siya tatanggapin as ebidensya, pwedeng ebidensya, kung mayroong nakalagay na certified true copy. Kung walang certified true copy, edi magdala ka ng original para mapatunayan dyan sa impeachment court na yung photocopy mo ay original. Hindi po pwedeng ganun. Mali ka. Kaya yung mga tao tuloy, kinuyog ka. O meron, as usual, pinagtanggol po siya ng kanyang mga kakamping mga buhaya sa Senado. Ito. There's a rule that we call the original document rule. Under that rule, duplicates, no, such as photocopies, are considered as originals, no? Provided that there's no genuine issue. Yung tanga ng parang mga tanga nga. House of Crocodile Farm. Yan na naman, photocopy considered daw as originals. Diyos ko, anima. Photocopy man yan, huwag mong sabihin original. Kasi nga, photocopy talaga yan. Xerox talaga yan. Huwag mong sabihin original. Admissible pwede. Pero yung sabihin mong original, sinabi mo na ng photocopy, sinabi mo pang original. Issue regarding its authenticity. Now, kung ang riniraise lang ho, no, ng mga discrepancies ay merong marka na certified true copy versus ibang copy. That Ayan, is not, kailangan meron. that is not a genuine issue of authenticity that's being raised against it because it shows that aside from that stamp or that marking, they're the same. It's a faithful reproduction of the original. So, yan ho yung konteksto na yun. I think sa social media, madaming nagko-question dyan sa bagay na yan. Na ngayon ba, ang passport, meron nagsabing gano'n, no? Pwede ka na ba daw lumipad? Dala mo yung photocopy. Hindi ho gano'n yun. No? Ang sinabi ni Atty. Licutan, yan ho ay nakabase sa rules on evidence. No? Sa pagpipresenta ng mga dokumento sa korte, again, under the updated rules on evidence, hindi na kailangan na palaging original ang document ang pipresenta mo. Subject to the conditions that I've mentioned. Yung sinasabi nyo kasi na dokumento na hindi na daw kailangan na original na ipresenta sa korte. Kailangan yung photocopy, meron kang certified true copy, yan ang pwede. Admissible yan. Pero yung i-insist ninyo na yung photocopy ay considered as original, anak ng kagwang, ikwento nyo po yan kay Bangag. Walang maniniwala dyan. Kaya ngayon po yung Bangko Sentral, tinamaan din. Kasi nga yung mga pinapasirox ng mga netizen na bumabatikos dito kay Aymando ay pira. So, pwede na ba kami bumili ng maraming pagkain? Bibili kami ng iPhone. Gamit ang Xerox gamit ang photocopy na kwarta. Diyan tayo nagka-problema. Kaya ito, pakinggan po natin sa saganang mamamayan. Mas maliwanag po ito. Ito, pakinggan natin. Hindi namang nagpaalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas na ang mga ipinapa-photocopy, pinapakopya, reprinted na mga pera ay hindi Yun ang naging hindi considered original copy. Opo, mga babayan, huwag na kayo magpa-print at ibibili nyo. Ay, hindi ko tatanggapin niya. Kasi nangyari sa hearing, Oo. Sa impeachment right hearing. now po, photocopy is considered original. Mali naman kasi yun dyan. Maliban sa pera. Oo. Meron na desisyon ng Supreme Court tungkol dun Admissible. Ayun. Pero hindi ibig sabihin admissible. photocopy is considered original. No, admissible sa korte, tinatanggap. Pag binasa mo yun, dapat admissible. Pero hindi considered original. Photocopy pa rin. Yes. I-admit lang. Pero yun, nakano pa rin, nakabatay pa May rin. notaryo yun, may tatakit. Kailangan pagka pinresent mo gano'n, papakita mo pa rin original kasi makikita mo Yes. pareho. Hindi basta-basta Xerox yun. Ang dami na nagpa-Xerox ng tag-1,000 Pati daw mukha ng dati lang girlfriend, pinaseros. Naging original. din daw. Xerox kaya namin ng Makabit. kasunod dito ng pagdalakay sa impeachment trial ni Bibi Sara ukol sa pagtrato sa photocopies bilang original document sa circular number 829 ng BSP. Biruin nyo, pati Bangko Sentral ng Pilipinas nagpalabas pa ng order. Ipinagbabawal ho ang pag-reproduce ng banknotes ng walang authorization ng BSP governor o isang authorized representative. Teka muna, naalala ko, yung NBI ba nung nagpagawa sa recto, kumuha ng authorization sa BSP? Ay, ginamit nila sa Si Matibag. Sino mang lumabag sa provision ay papatawan ng parusang pagkakulong na hindi bababa sa 5 taon, ngunit hindi hihigit sa 10 taon. O ito, si Matibag, yung gumawa sila ng Mark Money. Namin niya, nagpaputo kami sa recto, photocopy. Yeah, words kayo. Managot kayo sa batas.
Yan ang maliwanag ho dyan. Again, hindi ho, ulitin natin muli, ang photocopy ay photocopy. Kaya sabi ni Atty. Rowena Guanzon, pag pinagpapasa kayo ng original at di naman available, pwede na daw ang photocopy dahil same-same lang yan. Kapag pinagalitan kayo, ipanood nyo lang yung video kanina. Yung video ni Atty. Amando. Huwag naman ganun. Linawin natin para lang kayo makalusot, para sabihin na may ebidensya kayo. Sabihin ng original. Hindi nga original ang photocopy. Kasi nga po to, Xerox nga ni. Xerox nga ni. Anak ng kamuti ka. Di ba? O ito, panoorin po natin yung pagdating ni Atty. Zulaika diyan sa Senado. Ano bang ginawa ni Atty. Zulaika sa Senado na biglang nagpanik ang team prosecution at kung anong pinagsasabi-sabi na. O ito, pakinggan po natin, panoorin po natin ang kaganapan yan. Good morning, everyone. Prepare for Typhoon Inday. What's the reason for your visit po? Let's just wait for it to come. Bakit po kayo bumisita, attorney? I'm sorry. Thank you. Attorney, kamusta po kayo? Kamusta po? Salamat po. Prepare for Typhoon Inday. Rinig nyo? Malakas yan. Dahil dyan sa statement ni Atty. Zulaika, nangatog ang mga buhaya. Ano bang pinunta ni Atty. Zulaika? Bakit ba big deal sa mga buhaya ang pagpunta? Inumin nyo. Kasi matandaan natin na mukhang pinasugpina si Atty. Zulaika. No, papuntahin yata sa Lunes sa impeachment trial. Palaban man, prepare daw for Super Typhoon Inday. Kasi may bagyo rin ngayon, Super Typhoon. Pero iba po yung nasa isip ko na Super Typhoon Inday. Pasabog po ito. Mukhang pasabog po ito ng prosecution sa Lunes. Mukhang mag-attend si Super Inday sa Lunes. Naku, babagyuhin talaga kayong mga buhaya. Okay, pakinggan natin naman yung panig ng Senado. Bakit nandyan si Atty. Zulaika? Ito mga buhaya. Purely administrative. Like ilan daw ba ang guest na pwede lang ilang seats ang pwede ma-allocate ng Senate sa guest ng defense? Sabi ko, we previously communicated with the defense panel that they have 45 seats. So we just clarified the procedure, no? So that was the first question. The second was, dun sa holding area, can they bring in their own equipment? Of course. They asked if they can bring in a refrigerator, a coffee maker. Sabi ko, yes. And then whether they can engage their own caterer. So, yes. So, yun lang naman ang housekeeping, administrative, nothing to do with my clerk of court duties. It was me meeting them more as a secretary of the Senate to the chief of staff of the office of the vice president, rather than an impeachment court matter. Nothing about the case was discussed. Again, it was purely housekeeping, purely administrative. Sir, hindi pa ginamit yung pagkakataon na yun. Hindi pa... Yun lang naman daw. Housekeeping lang naman yung pinag-uusapan. Pero bakit para bang nangangatog itong mga buhaya? Gusto nyong ipatawag ng pumunta kung ano-ano nang pinagsasabi ninyo. Ito pa, sabi ni yung Barabas Istas. Sumagot sa sinasabi ni Atty. Zulaika, prepare for Typhoon Inday. Sabi ni Representative Paulo Ortiga, ang ating malita, maghahanda rin sila kasi usual pag bagyo wala sila eh. Yung bagyo na sinasabi na tinutukoy ni Paulo Ortiga, yung bagyong parating, no? Alam mo, bubo ka. Kung bagyong parating yung sinutukoy mo, yung bagyo talaga na literal, si Inday Sara, nauna pa lang ang bagyo, kakatapos pa lang, o nagbabagyo, simula pa lang ng bagyo, nandun na si Inday Sara. Kayo, tapos na yung bagyo, wala pa rin, tulog pa rin si Bangag. Nagpapakain na po si Inday Sara. Pero, ang bobo mo, Paulo Ortiga, no? Ang totoong bagyo na parating ay sa Lunes. Tinanong kung ilang upuan, di ba? Ilan ba kami pwede? So, full 4 sila. So, puno yung 45. Tayo na, sana mapulong to si Paulo sa 2028. Mas maganda. Ito mga kababayan ko, nagpanic mood ng mga buhaya nang natanong po sila patungkol sa threshold. Pinag-uusapan na wala daw sila pakialam. Takot na takot. Okay, pakinggan po natin itong team buhaya. Sir, any update naman po on the discussions of the House Prosecution Panel on the voting threshold? Yan na sila, wala kasi silang numero. For now, as we stated in our statements about it yesterday, that's not one of the priorities, no, of the prosecution panel. Our singular focus remains the same, which is to keep preparing, no, for the presentation of our succeeding witnesses, and that matter is still under deliberation. So, but for now, we're not focusing on that. Tama po ang sinabi ni Attorney Tolosa, no? The prosecution is not concerned about the voting threshold dahil ang business namin po ngayon ay ipresenta ang ebidensya na hawak po namin in relation to the 4 articles of impeachment. Of course, we will abide by the rulings of the impeachment court and hintayin na lang po namin ang next steps or ang mga susunod na mangyayari in relation to the voting threshold if ever any person will question it as earlier mentioned by the presiding officer. If everyone will recall, he declared that the voting threshold is 16, which is 2/3 of the total number. But he also mentioned, I believe, that anyone is free to raise the matter before the Supreme Court. Yun lang po.
Eh, In addition to that, I guess what we can say is whether or not we're affected, the rules are now set and it's time for the evidence and the records to move now. It's time for the presentation for us to proceed. So ngayon, aminado na kayo na tanggap na po yung 16. Ayan, oh. So wag na kayong kumupal sa threshold. Kasi nga, wala kayong 16. Sabi ni Ascuna dyan, 16 vote roll. Oh, panangga laban sa pagmamanipula ng impeachment. Kaya 16 talaga yan. Hindi ka sila, nung nagsabi ko, baka makasampo sila. Mukhang hindi sila makasampo. Sa akin lang ha. Ito po yung sure na boboto sa impeachment laban kay Inday Sara. Babanggitin ko ha. Una na po yung Tulfo Brothers dyan. So dalawa po yung Tulfo Brothers. No? Tulfo Brothers, boboto yan. Na yung tandem na Tuta Soto at Pinky Lacson. 4 na sila. Si Hontiveros, 5. Kiko Pangilinan, 7. Sino pa ba? 7 lang talaga sila. Mukhang hindi pa makawalo. Bakit sabi ko 7 lang sila? Kasi nga, si Joel Villanueva, hindi yan boboto ma-impeach si Inday Sara. Si Chis Escudero, hindi yan boboto na ma-impeach si Inday Sara. Puro sila mga ano yan. Puro mga, di ba si Joel din, ano rin yan? Yung re-electionist, pati si Chis Escudero. Hindi yan boboto. Putang ina, itlog sila sa eleksyon. JBRC to, hindi rin yan boboto. Itlog sila. Si Subiri, takot na rin sa mga taga Mindanao, kaya hindi rin yan boboto. Si Ma'am Aquino, hindi rin boboto si Ma'am Aquino kasi nindorso yan ng Iglesia ni Cristo. May kasunduan na yan. Oh, sino pa ba? Yung 3C sila, di ba? Basta 7 lang yung alam ko na sigurado talaga na buboto na may makonvict si Vice President Inday Sara, pero 13, malabo. Pakinggan po natin yung riskback ni Mayor Basti Duterte dito sa mga buwaya dyan sa House of Crocodile Farm. Ito, pakinggan natin si Mayor Basti to the rescue kay Inday Sara Duterte. Doon sa currently nangyayaring day 3 na po ng impeachment against Vice President Inday Sara Duterte, your sister, do you have any thoughts or reaction in as far as the trial is going at the moment? Ako hindi ako nanonood. Kasi nung simula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, 3 years ago. Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nung nagkalapuan na, andyan na yung usapang impeachment against the Vice President for the confidential funds. Ngayon dinadagdagan nila na kung ano na lang pwede idagdag, di ba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila, ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Gusto nila sila. That's all that I can say. Pag pumayag yung mga tao, wala na kami gawa. Sir, marami pong mga kababayan natin nagsasabi na in the event sana hindi po mangyari na ma-impeach nila si Vice President Duterte, there will be another Duterte that will be running for the presidency. What's your reaction to the clamor of the people that your names and also that of Congressman Pulong are surfacing? We let tomorrow take care of itself. Pero yung mga ganun, sana wag. Kapoy kayo na. Masunod. Sir, lastly, balik na tayo sa impeachment because that's the biggest issue now. Kung papayag kayo, wala akong problema sa amin. Tingin nyo, wala talaga silbi ang konstitusyon natin. Wala kami magawa. In the first place, nandyan lang naman kami kasi binoto kami as elected representatives that will uphold the mismong konstitusyon na pero tingnan natin kasi destiny talaga ng tao yan kung anong mangyayari sa kanya. Pero yung masasabi ko lang talaga, ginawa nila yung impeachment na the entire campaign for 3 years talaga nilang pinagsikapan ng administrasyon yan kasi gusto nila sila pa rin. Yan. They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yun. Wala talagang ibang rason yan kundi yan, no? Tingnan nyo po yung bilang, balik tayo sa bilang ng mga senador para may tama natin. Sabi ko kasi kanina, mukhang city lang yata. So, ito yung sure na gustong buboto for conviction na laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Si Gatchalian, buboto yan for conviction, 1. Si si Hontiveros, 2. Si Lacson, 3. Si Pangilinan, 4. Soto, lalo si Soto, 5. Tulfo Brothers, 2, 7. 7 nga lang talaga. 7 lang ang boboto na makonvict si Vice President Inday Sara. Hindi talaga sila makawalo. Tingnan mo si Ma'am Aquino, si Kiko Pangilinan. O Kiko Pangilinan kasama. Bilangin natin 1. Yung boboto na makonvict si Inday Sara. 1. Gatchalian. Ulit Hontiveros. Lacson. Pangilinan. Soto. Tulfo. 2 Tulfo nga. 7 nga lang. Tama, 7 tayo sa bilang. Balikan natin yung, kasi 3C sila. So merong ilan? 6, no? Merong 6 na hindi boboto. Bakit masasabi kong hindi boboto? Si Ma'am Aquino, hindi yan boboto na ma-impeach si Inday Sara dahil meron silang kasunduan yan sa ANC. Panigurado ako kasi inendorso siya. JBRC ito nagsabi siya na hindi siya boboto for conviction kasi nga naranasan nila yan sa pamilya nila. Escudero lalo na hindi yan boboto for conviction. Bakit to? Dahil si Escudero ay re-electionist po yan.
Si Lito Lapid, Committee de Silencio, kung saan po ang marami, doon po siya. Kaya hindi yan boboto for conviction. Si Sovere, hindi rin yan boboto. Sabi niya, mag-abstain siya kasi bubugbugin siya lalo ng mga taga Mindanao sa social media. Villanueva, hindi rin yan boboto. Mga re-electionist, hindi boboto. Yan ang nakikita ko po. Kaya yung conviction, wala po talagang ganun. Ano po ang talagang tunay na issue at pinag-uusapan na lamang dito, bakit mayroong impeachment? Pangalawa, ang pinag-usapan na lang ho dito, hindi na conviction kasi nga sila na nga nagsabi, suko na nga sila sa threshold eh. Wala na daw silang pakialam sa threshold. Una, para hindi matuloy ang investigasyon sa Flood Control St. Doribon Committee. Yan talagang maliwanag dyan. Tingnan mo, may investigasyon ba? Kung pira ang pinag-usapan natin, sabihin na lang natin, 75 million, mayroon talagang problema si Inday Sara. Pero bakit itong trilyon? Hindi inimbestigahan. Kasi nga, sa trilyon, lahat sila kulong. Dito sa pautot kay Inday Sara, si Inday Sara lang yung tatamaan. Ang purpose nila, demolition job. Tina-trial by publicity, baka sakaling masira, hindi nga nasisira eh. Mantakin mo sa Surigao, ang sabi, Presidente Inday Sara natawag, agay ka niya. Yan ang nakikita natin, no conviction. So, ang tanging nangyayari lamang ito for the purpose of black propaganda, paninira, publicity, tina-trial by publicity, at pagtatakip sa tunay na issue ng bayan. Ano ba ang tunay na issue ng bayan? Ang tunay na issue ng bayan ay yung flood control issue na marami namang pinakulong na gustong matukoy ang mga kawatan sa gobyerno. Pero, yung impeachment na ito, alam po natin matagal na pong handa ang kampo ni Vice President Inday Sara Duterte. Panoorin po natin yung isang abogado na sinabi po nila yung nakaraang 3 araw na impeachment trial ay talagang pinaghandaan ng depensa ni Vice President Inday Sara. Kaya nga, ang grado ho nila sa kanila 10 out of 10. Perfect nga. Pakinggan po natin ang isang abogadong ito. What, ano pong assessment po ninyo ngayong day 3 ng impeachment trial ni VP Sara? Well, nag-start na talaga ang bloodbath. No? Maganda ang nangyari kanina. And yun, at least nagtuloy-tuloy. No? And expected talaga po yan. Kasi maraming nagreklamo na marami daw objections. Pwede ba daw hindi mag-object? Actually, that's how lawyers work. No? As much as possible, kapag yung punto na yun is parating in-object ka, ibig sabihin, importante yun. So, if you'll notice, banat ng banat din si Attorney Ligutan ngayon sa pag-object. No? And siya naman ang mas maraming overrule ngayon. No? So, ibig sabihin, nakabawi ang defense team ngayon. No? And naig ang defense team sa pag-conduct ng cross-examination. Very surgical and very technical ang ginamit nila, no? So this time naig naman din yung pagka a little bit techy, no? At saka paging surgical sa kanilang mga katanungan. Opo. Ano yung mga valid points, mga punto pong inyo pong nakuha dito sa naging cross-examination ng depensa po dito sa testigo? Yes. Ang sa akin, Jade, no? Ang naka-bolster doon sa kanila is yung una, yung statement ng ang cross-examination ng mga defense lawyer nila regarding doon sa fact na bakit ang issue on private complainant, no? Kasi bakit ang NBI ang nag-file na supposedly meron namang private complainant, okay? And at the same time, they were able to show the video of Attorney Zulaika Lopez na nangingiyak-ngiyak. So somehow the context of which is lumabas na yun pala ang pinagmulan, no? And it now will establish the part of the defense later on na kung binyan po talaga ang buong konteksto, yun ang dahilan. So it is not considered as parang grave threat, no? It's because of that, merong anger, may frustration, so there is no such thing as betrayal of public trust. So kanina po, nakita rin po natin yung manifestation sa ending ni Attorney Binluan, no? It was a very, very nice closing or statement niya. Because in that particular way, nakita na rin ang defense theory, no? So hindi siya culpable violation of the Constitution, hindi siya matawag na betrayal of public trust because it is not that so much culpable, it is not that so much high crime to be constituted as a culpable violation of the Constitution. Kasi ang rule kasi, bago ka magtanggal ng isang impeachable official, dapat sobrang high crimes na talagang grabing kasalanan, no? Para po magkaroon ng betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. So maganda, no? I would give the points today to the defense, no? I will give the talagang napaghandaan nila, Jade, no, ang kaso. Pero may add lang ako, Jade, I might forget ba? May nakita kasi ako doon na in-emphasize kanina na hindi na-gets ng ano ba. Noong sinabi kasi ni BP Inday na kapag papatayin, huwag ka mag-alala sa security ko kasi pag papatayin nila ako, may kinausap na ako para ganito, papatayin din sila. Okay. Yung term na pag security ko at pag ako ang papatayin, bakit hindi nila inimbestigahan ng mabuti? Yun ang pinupunto doon dapat na dapat you have to have equal investigation on that matter, no? So they said an invitation to come, di man, yun lang, no? So ibig sabihin, kulang doon na aspect, no? Parang ibig sabihin, to be fair, dapat both parties were investigated kung bakit sinong papatay sa kanya. Kasi kung ma-prove na ang papapatay sa kanya o mag-Operation Romanov is somebody linked also to the side of the administration, baka medyo mapagbigyan ng desisyon, no? Oo, tama. Kasi kung nag-imbestiga rin po sila sa mga lead na di umano'y si Vice President Inday Sara, may banta sa buhay, tinanggalan ng mga security details Pinuntahan yung bahay ni Inday Sara narintahan na sa subdivision yun. Nandun yung anak niya. Kaya nga yung pamilya niya, inalis dito sa bansa. Pinapunta sa Germany kasi nga mayroong banta. Ito dapat yung inimbestigahan nila. Sino yung nagbabanta kay Inday Sara? Kaya si Inday Sara nakapagsalita ng ganung mabigat dahil siyempre may intel din si Inday na itong mga hinayupak na ito, Tambalos, si Baki, si Bangag, sila yung may planong gugurgurin ako. Kaya pag nagurgur ako,
Pag nagurgur ako, meron na rin akong kinausap para gurgurin sila at ipagiganti ako pag nagurgur ako. Yun yung tinatawag na conditional threat. Kaya lumabas yung conditional threat dahil nga sa unang sitwasyon na si Inday Sara, sa kanya, may natanggap siyang mga intel na mayroon talagang gustong manggurgur sa kanya, magpagurgur. Ito ay hindi inimbestigahan ng NBI na expert na 2 linggo lang animal expert na awards ka. Yan ang maliwanag dyan. Okay, tuloy lang natin si attorney. So, ibig ko sabihin po, no, hindi na touch yun, na-concentrate po kasi ang investigation ng NBI against BP rather than about her security, kung sino man ang involved, no? So, it's against BP because githreaten niya si Marcos, si Risa, as well as si Martin Romualdez. So, parang ganun ang na-emphasize doon sa situation na yun. And when he was asked kung conditional or absolute, talagang straight from his mouth, absolute threat yun. Okay. Opo. Pero ang tanong, isa pa sa mga naging medyo na-highlight po doon, attorney, bakit NBI yung nagsampa, nagreklamo against Vice President Sara Duterte? Bakit hindi si PBBM, FLDISA, at the dating speaker, which is yun sana yung subject ng great threats, no? Nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At saka inamin din ng testigo na hindi niya isinama nga doon sa kanyang affidavit ng mga pahayag ng Pangulo, ng FLDISA at the dating speaker. Sa tingin ho ba ninyo, isa po itong butas, malaking butas po para sa chain of evidence ng prosecution? Malaking butas talaga ito siya in the sense that kailangan talaga na yung offended party should also at least execute man lang ng affidavit. Wala eh. Talagang wala nun. Wala sa First Lady, wala kay Bongbong, wala din doon kay Martin Romualdez. Ibig sabihin, yung statements nila alone would not suffice. Kailangan there must be a public document that supports the fact that nagrereklamo sila. That they are threatened. That's why magrereklamo sila. But there's none, no? And they cannot say that it is a public crime because we still believe that that threat is personal, no? So, but of course, they are working it on the theory na parang involved ang national interest kaya pwede na kaming NBI. This is the main reason. Nung tinanong sa kanya, meron na bang na-convict? Sabi pa niya, wala pa. Pero the proper term is wala, no? Hindi talaga nangyari. Wala conviction. Kasi hindi nga mag-convict yung ganung bagay dahil nga wala yung testimony ng offended party. Very important po yung na-intimidate sila because of that. So there's none. Walang affidavit that we were intimidated, that we doubled up our security because of that, etc., etc. They're confident. They knew for a fact that it is political. And they knew for a fact that it was out of frustration and anger. That's why, kung talagang na-intimidate sila, dapat din, they have bolstered their security and executed an affidavit na sila mismo ang magrereklamo. Correct. But they did not. So yun, look. Kahit na po sana si FL na lang, hindi man siya public officer, kahit na si First Lady na lang, or even si former Speaker Martin Romualdez, no? Para at least man, na mayroon sana. Pero wala, they did not do it. They did not mind it. So binaliwala nila. Ibig sabihin, they're not intimidated. Diba? Correct. That is the crucial point doon. No, kung walang affidavit, walang reklamo, si Baki, si Bangag, si Tambaloslos, ibig sabihin wala talagang pagbabanta sa kanila. At dapat nga ho, yung mismong TSJ ang magbabalita, oy, merong banta sa buhay ng Pangulong nakatabingi ang panga. Wala nang ganong nangyayari, anak ng kagwang mo. So ito politically motivated, gumagawa lang. So itong kanilang number 4 article of impeachment na inciting to sedition, death threat, grave threat, wala to. Hindi po ito impeachable offense dahil hindi totoo na mayroong hinire si Vice President Inday Sara na assassin. Meron ba? Iharap mo nga, Amando. Ang inumintang Amando na to. So anyway, abangan po natin ang susunod na impeachment trial. Ngayong Lunes, abangan po natin. At laban lang dahil ang totoong Super Inday ay si Vice President Inday Sara Duterte parating na sa House of Crocodile Farm. Mabuhay po tayong mga Pilipino. God bless po sa ating lahat.